Okay, so ito yung pang 11 natin na laboratory. Kung nakaraan ay tayo ay gumawa ng nag-invite tayo ng maramihang guest users using the bulk operation ng built-in ng Intra ID. Ngayon naman try natin sa PowerShell. Okay. So based sa Microsoft naman, meron naman silang nakahandang template doon ng PowerShell. So paliwanag na lang natin kung patungkol saan ito. And yeah, but before that, we need to connect sa ating tenant, 'di ba? So yung command dyan, of course, is although ako kasi naka-connect na ako eh. So dito na tayo maglalagay sa ating script pane. So yung tenant ID. So paano ba malalaman yung tenant ID? So, punta lang tayo dun sa ating Entra ID overview. Ito yung tenant ID. Open na natin to. Tapos yan. So palitan na lang natin to. So yan. Okay. So kahit connect mgraph scope sense, read write also full access ito eh. Kahit ganito yung command nyo, okay lang din. Tapos magtatanong naman yan ng ng username and password. So pag ginamit niyo yung global admin nyo na ganito, doon mismo kayo papasok sa tenant na to. So kahit hindi na lalagyan ng tenant ID. So ganito lang. So connect nyo lang first sa mgraph. Okay. So delete na natin to. So ito yung script. Yan. First is mag-import tayo ng CSV. So ano bang laman ng CSV niyan? Kung titingnan natin dito, dapat may dalawa ilang header tayo. Isa invited email address ng guest user, in display name, and message info kasi meron na eh. So dalawa lang yung headings natin dito. So palitan natin, edit natin to. Delete. Okay, so ano yung name ng headings natin ay copy natin to. Yan. Tapos yung pangalawa ay name. Okay. So gamitin natin ulit yung dinelete ko na kasi yung yung invite ko kanina. So gamitin natin ulit yun. So ginamit natin last lab pala. Sorry. Gmail. Name is, tapos next is then next is okay, so save natin. Users natin naka to sa yan, file natin, save as natin sa this PC, browse, ito na siya, dapat naka CSV format siya. Users natin, yeah, yes na ito, close. So palitan natin siya ng C, nasa temp siya, di ba? Users.csv.
Yan. So, una, of course, is yung message and info. So, may kailangan siyang object na gawin. So, Microsoft Graph, PowerShell models, invited. So, ito yung kanyang object na gagawin. Built in sa Microsoft. And then, itong object na to, so, converted na yung object na yon, sinave niya sa variable ng message info. Tapos, gagawa ng customized body. So, ito yung parameters. So, anong laman ng parameters na to? Ng buong ng variable na to, ito yung properties, anong laman nito. So, ito yun. Hello. And so, kung meron tayong message info. Yan. Save na dito lahat. Okay, so first is loop natin, 'di ba? Syempre 3 users 'yun eh. So kada laman ng per row, buksan natin ulit. So kada row nito ay iloloop niya hanggang sa matapos. So first, yan. So invitations, yung mga variables sa invitations, which is yung invited email and display name, papasok na dito sa email. So yung email na to, yan. So ito yung command, new mg invitation. Anong email address? So lahat ng mga email address na nandun sa CSV. So yun, so email yung ginamit niya, iloloop niya. Yan, invited. That. So kung ano yung heading dun, heading nung sa Excel file natin. Next is yung invited user. Yan, ganoon din kung anong heading ng ating Excel file. So ano yung URL? Dito tayo check natin dito kung tama to, kasi makita natin yan sa pagkain natin sa users, invite external users. Ito yung dapat na URL, di ba? So dapat palitan natin to. Yan. And then, so yung message info, so na-save na yung ito yung magiging message info. So ito yung body ng message info, yung ma-receive ng ating guest user. So send invitation, silulup niya lang. So first yung kay isang yung sa isang row, yan, tapos pangalawa i-invite niyo yung pangalawang row na Excel file, pangatlo. So ilulup niya lang. Pero try natin muna of course what, not sure, mukhang wala yung what if na formula dito. Na command. Okay, so kung notice nyo wala yung what if, ayun, meron. Ayun, so what if, kung bakit di gumana kanina. Pero anyway, ayan, so test muna natin. Try natin na run, no? Ayan. Pero para mas malaman nyo kung talagang kung tama yung ating niload na CSV file, run muna natin to. Itong yan, selection lang ito. Yung row na lang itong iraran niya. Highlight natin to, selection lang din. So yun nga, ito yung mga invite. Okay, so try natin i-run lahat. Let's see kung ano mangyayari. Yan. So post operation, post invitation. So invite niya to lahat ng nasa yung 3 user. 1, 2, 3. 3. Okay. So tanggalin natin yung what if and let's test. Run.
Sana walang error, no? Okay, so tapos na. So, ito na siya. And let's check sa ating tenant kung nandun na yung mga users. Okay, so nandito na sila. So, try natin i-login ulit yung isang user account natin, isang in-invite natin na guest. Okay, so merong ulit invitation. So ito na yung nakita niyo yung message body. Invited to the links, yan. So ito siya. So, put natin accept. And so mag-email, mag-OTP ulit siya. And yun na. Yun lang sa PowerShell. Okay, so thank you so much. Bye.